Magandang gabi po mga kaistorya. At muli na namang nagbabalik ang inyong Miss Kim. And now it's time for Miss Kim Love Stories Secret Files. Ngayong gabi ang pamagat ng ating kwento ay winasak ako ng isang habal-habal driver. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jean, 24 years old. Share ko lang yung karanasan ko noong 14 years old ako. First year high school pa lamang ako noong nakuha ang aking virginity sa isang habal-habal driver. Marami ang nanligaw sa akin noon dahil maganda ako, maputi, may pagkatsinita at matangkad din. Madalas akong napagkakamalan na college student na dahil sa tangkad at hubog ng aking katawan. May pagkamalaki din ang aking dibdib, kaya lagi talaga akong mapagkakamalang college student. Ang aming paaralan ay may kalayuan sa aming barangay. Kaya minsan, sumasakay ako ng habal-habal o tricycle. Isang araw, sumakay ako sa isang habal-habal pauwi sa amin. Medyo gwapo ang driver at sa tingin ko, nasa 18 o 20 years old lang siya. Kuya, pahatid nga po sa barangay Tawi-Tawi. Sige miss, sakay na, ang sabi niya. Ngumiti siya sa akin at para akong kinikiliti sa kanyang matamis na ngiti. Lumitaw ang kagwapuhan niya pag nakangiti. Sumakay ako sa motor niya at pinatakbo niya na ito. Nung nasa kalagitnaan kami ng biyahe, nahahalata ko na bigla niya itong prinipreno at ang dibdib ko naman ay laging nasasandal sa kanyang likuran. Noong una, nahihiya pa akong dumikit sa likuran niya, pero parang tinamaan na din ako ng libog sa mga sandaling iyon. Mabango siya, kaya hinayaan ko na lang ang mga nangyayari. Nahahalata ko siya, panay ang lunok ng laway, kaya tinanong ko siya, "Ano ba ang pangalan mo, kuya?" "Mark po, miss." Ikaw, ano ang pangalan mo?" "Jean." "Okay ka lang ba, Mark? Kanina ka pa ata balisa." "Ha, okay lang ako, Jean. Pwede ko bang mahingi ang number mo?" sabi ni kuya. "Oo naman, sige. Ibibigay ko sa iyo mamaya pagdating natin sa bahay namin. At ibigay mo din ang number mo sa akin para pag uwi ako ay magpapasundo na lang ako sa iyo palagi." At pagdating nga namin sa bahay ko, ay binigay ko na ang CP number ko sa kanya at di na rin niya ako pinagbayad. Sa sandaling yon, medyo nangangati na ang pechay ko at di ko maintindihan. Pumunta ako sa kwarto at naglock ng pinto. Iniisip ko yung pagkakasandal ng dibdib ko sa likuran ni Mark. Napahimas ako sa dibdib ko. Lagi ako nakakapanood ng mga iskandal sa CP ng pinsan ko at di naman sumasagi sa isip ko na magsarili, pero di ko maintindihan kung bakit parang nangangati ako sa oras na yun. Naghubad ako ng uniform at hinubad ko rin ang aking panty at bra. Ewan ko kung bakit, bigla na lang akong nalibugan at nilalaro ko ang aking pechay habang iniisip ko ang mga iskandal na nakita ko
At pati na rin ang mga nangyari kanina noong nakaangkas ako kay Mark. Sa mga oras na yon ay nagkaroon ako ng sex fantasy kay Mark. Sa sobrang init ng aking katawan ay binilisan ko ang aking paglaro sa aking pechay at nilabasan ako ng likidong parang baby oil na akala ko ay ihi. Kinuha ko ang sipi ko at binuksan. May message galing kay Mark. Hi Miss Beautiful, good evening. Good evening din kuya. Ano ang ginagawa mo? Ito, nakahiga. Nakatulog kasi ako kanina. Ah, okay. Sunduin na kita bukas. Sige kuya, punta ka dito ng 6:30 ng umaga. Sabi ko. Okay, sige. Ako na rin ang susundo sa'yo pag uwi mo. Sabi ni kuya. Pwede magtanong? Tanong ni kuya. Ano po yon kuya? Sagot ko. May naging boyfriend ka na ba? Tanong niya. Naku, wala pa po kuya. Di pa po ako handa sa mga ganyan-ganyan. Sagot ko. So edi wala pang nakakahalik sa'yo? Tanong niya. Opo, di pa po ako ready ng ganyan kuya. Sagot ko. Pwede bang kiss na lang pambayad mo sa akin bukas? Tsaka wag mo na akong tawagin kuya. Mark na lang. Sabi niya. O sige Mark. Sagot ko. Kinabukasan nga ay sinundo niya na ako kinaumagahan. May iba akong nararamdaman sa tuwing nakikita ko siya. Nang uwian na, nakita ko si Mark. Napakaaga niya akong sunduin. Kaya naman, dali-dali akong sumakay sa habal-habal niya. Nung nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, nahahalata ko na pinipreno niya na naman. At dumidikit ang dibdib ko. Nakaramdam ako ng init ng mga panahong yon. At bigla, sinabi niya, maaari ko bang hawakan ang dibdib mo? Naamoy ko ang nakakaadik niyang pabango. Napakabango niya. Bigla niya na lang ibinaba sa isang motel. Doon kami pumasok. Pagpasok namin sa kwarto, ay agad niya akong hinubaran. Hinubad niya rin ang aking panty at bra. Ang init-init ng aking katawan sa mga oras na yon. Para akong maiihi na di ko alam kung anong gagawin. Iihi ba muna ako o pipigilan ko? Pero ang sarap na kasi sa pakiramdam. At tuluyan niya na ngang pinasok si Junjun sa pechay ko. Yun ang unang pagkakataon na winasak niya at doon na namin inilabas ang init ng aming mga katawan. Pagkatapos niyang angkinin ang labi ko, ang dibdib ko, ang buo kong pagkatao, ay nagbihis na kami at umuwi na ng aming tahanan. Pagka-uwi ko, nag-text si Mark. Sabi niya, ang sarap mo kanina. At nireplyan ko siya, pwede ulit natin ulitin ito. Ngunit hindi na iyon naulit sapagkat lumipat na kami ng tahanan at wala na kaming kontak sa isa't isa.